Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Apostle Paul's greatest desire. Alam ko po marami na kayong narinig na sermon patungkol po dito sa verse na ito. Kasi ito po yung talagang dinidesire ng marami. Ano po? To know and to be like Christ. Ano po? Yan yung greatest prayer ng marami sa atin. At yan din po ang dinidesire ni Apostle Paul. Kaya lang po para sa akin po, ito pong desire na ito, nagdi-demand po yan ng malalim na intimacy sa atin pong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako po'y naniniwala na ako ika'y baby Christian, baka hindi mo pa kayanin ito. Kasi sa Christian life po may mga stages po tayo. Ano po? Iba-iba po yung level ng ating commitment. Kaya maaring hindi pa bagay sa iyo itong panalangin ito. Pero pwede mong i-desire, kapatid, na ikaw ay mag-grow sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo at maranasan mo yung resurrection power na ipinapangako ng Biblia. Pangalawa, itong desire na ito, it demands a deeper commitment. Malalim na commitment, kapatid, para maranasan mo yung resurrection power na sinasabi dito ni Saint Paul. Ano po, makikita po ninyo na sa buhay na ito, it applies sa hindi lamang po sa spiritual, sa ministry, maging sa secular, bago ka matuto, kailangan ng pagpapakumbaba at sakripisyo. Kaya pansinin niyo po, maging ang ating Panginoong Jesus, nung naririto po siya sa lupa, siya yung ating ehemplo Isinilang siya sa isang mahirap na pamilya at siya po'y karpintero. Ano po? At makikita ninyo, dinaanan niya yung proseso ng buhay. Ano po? At higit sa lahat, nagsakripisyo siya para dun sa kanyang misyon. Alam niyo po sa buhay na ito, walang shortcut. Ano po? Bago po tayo iangat ng Panginoon, kailangan po ay dumaan tayo sa proseso. Kaya nga po merong tinatawag na discipleship. At sa discipleship, nangangailangan po ng pagpapakumbaba at sakripisyo. At maging po sa inyong mga trabaho, po sa inyong mga ginagawa ngayon, mapapansin niyo po, mas natuturuan po kayo at mas gumagaling po kayo at mas napopromote po kayo kung handa kayong magpakumbaba at magsakripisyo. Kaya pansinin niyo po, itong desire na ito ni Saint Paul, it also demands a meaningful life. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Kailangan po may kahulugan ang lahat ng inyong ginagawa. Hindi po yung gigising lang kayo sa umaga at matatapos yung buong maghapon para gampanan ninyo yung inyong trabaho, tungkulin. Kailangan po may kahulugan ang inyong buhay. Dapat po katulad ng Panginoong Hesukristo ay maging blessing po tayo sa maraming tao. Magsimula kayo sa inyong pamilya. Po sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga kaibigan. Kasi alam niyo po, pagka dinesire natin itong prayer na ito, dapat tularan natin ang Panginoong Jesus na yung kanya pong buhay ay may purpose. Alam niyo po, lahat ng ating success, wealth, ambition, wala pong katuturan yan kung hindi ito directed sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya alam niyo po, hindi lamang tayo nabubuhay sa bawat araw para kumita ng pera. Kailangan po may meaning, may purpose ang inyong buhay. Panghuli, mapapansin po ninyo, itong desire na ito ay nagdi-demand ng malalim na pagmamahal. Kasi sa buhay na ito, kailangan handa tayong ibigay yung ating sarili para sa ibang tao. Kaya mapapansin nyo, napakahirap po talagang magmahal, lalo na doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. Pero yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Minahal niya tayo na makasalanan at yung mga taong hindi kaibig-ibig. Kaya sa buhay na ito, makakamit kayo ng mga tao na hindi nyo gusto. Makakamit kayo ng mga tao na iinisin kayo.
bibigyan kayo ng maraming problema sa buhay. Pero alam niyo po ba na ang purpose po nitong mga bagay na ito ay para matuto po tayo magmahal katulad ng Panginoong Hesukristo. Kailangan matuto tayong mag-share, magbigay, magpatawad, umunawa, magpagaling ng buhay ng tao. Kaya sabi ko sa inyo, itong prayer na ito or itong desire na ito ni Saint Paul ay hindi madali. Of course, madali siyang i-sermon. Pero kung ito po ang desire ng inyong puso, pwede nyo rin po itong gawing panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat. Tinuruan mo kami today kung paano kami dapat magpakalalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, para maranasan namin yung resurrection power. Turuan mo kami na magpakumbaba at magsakripisyo. Dahil dito lamang kami napopromote at dito namin mararanasan ng lubos yung pagkilos mo sa aming buhay. Turuan mo rin kami na magkaroon ng isang meaningful na buhay. Hindi lamang yung kami kikita ng pera, makamit yung aming ambisyon, o maging successful sa buhay, kundi dapat may direksyon ang lahat ng ito. Higit sa lahat, Panginoon, gusto naming matutunan na ibigay din namin ang aming sarili sa iba, katulad ng ginawa mo, Panginoong Hesukristo, sa pagmamahal, pagpapatawad, pagbibigay, pagpapagaling sa buhay ng ibang tao. Salamat, Panginoon, sa aral na ito na tinanggap namin today. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.